Pagka-dismiss ay agad akong umuwi, iniiwasan ko kasi siya, baka mamaya asarin na naman niya ako dahil dun sa pagka-OA ko kanina. Nakakahiya talaga yung ginawa ko kanina. Pinili ko na lang na dumaan sa backdoor ng Faith University, gusto ko munang mapag-isa at mag-isip-isip, habang naglalakad pa uwi ng kondo. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Hindi naman hassle dahil agad naman akong nakadating sa bahay, hi. Pagkapasok ko sa unit wala pa siya. Saan kaya yun? Mas nauna pa nga siyang umuwi sa akin Kinabukasan, nagising ako dahil sa lakas ng pagyugyug ng bakulaw na nilalang nakasama ko sa unit na ta. Hoy Hana, bumangon ka na nga dyan. Mal-late na tayo sigaw niya. Ano ba? Ang OA mo naman. Inaantok pa ako Ikaw na lang. Sigaw ko din habang nakahiga pa. Bahala ka nga, sabi niya at lumabas ng kwarto. Wala na akong nagawa kundi bumangon. Mabilis akong natapos at agad akong pumunta sa kusina, at nakita ko siya sa dining table na hinihintay ako. Oh, kumakain ito. Himala, hinintay niya akong kumain Teka, akala ko bawal tayo magsabay kahit sa pagkain. Bakit nandito ka pa? Tanong ko. Bakit? Masama bang makasabay kumain ang asawa ko? Nanlaki ang mata ko nang marinig ko yun. Grabe, alam ko na, nagbablush na ako. Grabe, sinabi niya talaga yun. Nakita ko na lamang ngumisi siya, at tiningnan ako ng nakakaloko. Pakunwari ka pa gusto mo din naman akong makasabay kumain. Baka nga gusto mong mag-take advantage sa akin kapag gabi mahangin na, sabi niya. Haist, ito na naman siya, nang iinis na naman. Sa inis ko ibinato ko sa kanya ang tinidor na malapit sa pinggan na nasa tapat ko. Sumakto ito sa kaliwang gilid ng labi niya at bahagya itong dumugo. Oh my God! Pasensya na, di ko sinasadya. Antayin mo ako ha. Kukuha lang ako ng first aid kit. Sabi ko. Hinawakan niya ito at na-realize niya na may dugo. Naitakip ko na lang ang mga kamay ko sa bibig ko sa gulat ko, at dali-dali akong pumasok sa kwarto, para kumuha ng cotton balls at iba pang first aid kit. Tumakbo ako at agad ko namang nakuha ito, at bumalik sa pwesto niya. Hinela ko ang isang upuan papunta sa kanya, at sinimulang panasan ito. Tumayo ako at kumuha ng ice cube sa freezer, at inilagay ito sa ice bag. Iniabot ko sa kanya ang ice bag, nakakahiya kasi kung ako pa ang magdadampi nun, baka mamaya madiinan ko pa, masaktan pa siya, kasalanan ko na naman ulit. Oh, sabi ko at iniabot sa kanya ang ice bag. Pero ang loko, balak pa yata akong gawing mannequin, paano kasi ilang segundo na akong nasa ganitong posisyon hindi pa rin niya kinukuha yung ice bag. Aba, ikaw na nga gumawa nito sa akin, tapos ako pa pagagamutin mo nito. Kainis ka talaga sabi niya at bigla na lang niyang hinela ang kamay ko na may hawak sa ice bag, at dinampi ang ice bag sa sugat na natamo niya, habang hawak ang kamay ko. Hindi pa siya nakontento at ngumisi-ngisi pa, habang ginagawa iyon. At ito namang si ako, mukhang nakuryente pa nang hawakan niya ang kamay ko. Hay gulay, pampahaba ng buhay, in love na talaga ako sa bakulaw na ta. Hay, at ayun nga, sa sobrang weird ni Gavin sinabay niya ako papasok ng Faith University. Well, hayaan na, at least sinabay niya ako, diba, aangal pa ba ako? Samantala, ito nga ako nag-iisa dito sa classroom, sila Spencer kasi nasa gymnasium nagpa-practice ng basketball, malapit na kasi ang tournament. Guess what? Si Gavin ang team captain, actually pati nga sa volleyball siya din. Nakakapagtaka nga kung paano niya napapagsabay ang businesses nila, basketball, volleyball at studies, nang hindi siya natatalo o nahuhuli. Nakakabilib actually. Sila Kinsley naman ayun, nanood ng game ng mga boyfriend nila, at yung iba naman naming classmates nanood din. Pero mas pinili kong manatili dito sa classroom, gagawin ko muna kasi yung mga assignment ko since vacant ko naman, para hindi na ako gagawa mamaya sa unit. O diba, huwarang estudyante si ako. Arg! Inis na sabi ko at ipinatong ang ulo ko sa desk. Nakaka-stress talagang mag-aral, sana pala nanood na lang ako. Hindi mo matatapos yan kung ganyan ang ginagawa mo. Tsaka sa unit mo na lang yan gawin, homework nga sira ka talaga. Napaangat ako ng tingin, at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko siya sa harap ko, na naka-cross arms at naka-sport attire. Ina na yan. Naaakit na naman niya ako,
Ang hot kasi niyang tignan, sama mo pa yung pawis niya, nagsisilbing pamasa sa buhok niya at pawis sa noo niya. Ayoko kasing gumawa ng assignment sa unit mo, baka mamaya asarin mo na naman ako. Pagmamaktol ko, pero tumawa lang siya at ginulo niya ang buhok ko. Ano ba yan? Ayan na naman siya sa cute niyang pagtawa eh. Sige, hindi kita aasarin mamaya sa paggawa mo ng assignment sa bahay, basta pakopyahin mo ako ha. Don't worry, ire-rephrase ko naman eh. Pagpapakyut niya. Hoy, kung makakopya ka akala mo close tayo Mr. Freak. Sabi ko. Sabihin na natin, oo. Kasi mag-asawa naman tayo. Share your blessings Mrs. Sabi niya. Ina naman kinikilig na naman ata si ako. Ahana, sama ka sa akin. Yaya niya, akala ko may game kayo. Tanong ko. Sinabi ko bang aalis ako ng Faith University? Sabi ko, sama ka sa akin sa gym. Mag-isa ka lang kasi dito. Tsaka naman ma-inspire akong maglaro, kasi nanunood ang misis ko diba? Malay mo, ikaw lucky charm ng gwapo mong asawa. Kahit kailan talaga napakayabang ng lalaking ito. Gusto mo madagdagan yang sugat sa labi mo. This time kutsilyo naman lalanding dyan at sinadya na. Gusto mo, sabi ko. Sige nga, gawin mo. Abat hinamon pa ako. Ayokong manood. Gagawin ko lahat ng kailangan kong gawin. Pagtatanggi ko. Tinatamad din kasi ako eh. Ayaw mo ha. Rinig kong sabi niya. Mabilis niyang sinilid ang mga box at notebooks ko sa bag ko, at tumakbo siya palayo, kaya hinabol ko siya. Gavin, ibalik mo yan. Sigaw ko, habang hinahabol ko siya, at papunta kami sa direksyon ng gymnasium. Basta ba manunood ka ng practice game? Tumakbo siya pabalik sa akin, at kinutusan ko siya. Oo na. Manunood na ako, sabi ko at hinablat ang bag ko sa kanya, pero hindi ako nagwaging makuha ito. Kapag binigay ko naman sa'yo to tatakasan mo ako nakapout na sabi niya. Ay di ko naman siya iiwan Baka nga siya pa yung mang-iwan sa akin Hindi sabi ko at nginitian ko siya. Ngumiti lang siya sa akin, at inakbayan ako at naglakad kami ng sabay papunta sa gymnasium, at dala pa rin niya ang gamit ko. Wala na akong pakialam kung may makakita sa amin. Ang alam ko lang, kinikilig ako at parang nasa cloud 9 ako. Nakarating kami sa gymnasium, at pinaupo niya ako sa upuan niya, at iniabot niya sa akin ang bag ko. Kaya pala niya ako pinapanood, kasi mini tournament na ito. Hindi lang simpleng practice, pero practice game pa rin. May isang basketball team silang kalaban ngayon, sa pagkakaalam ko sa St. Nicholas Academy ang team na kalaban nila. Diyan ka lang ha, panoorin mo ang gwapo mong asawa, sabi ko nga tinatawag na ako ni coach. Sabi niya, kaya akmang ihahagis ko na sa kanya yung Gatorade na hawak ko, ay binawi niya yung sinabi niya at pumunta na sa court. Nagsimula ang laro at halos dikit ang laban. Bandang second quarter sila lamamang, at sunod-sunod din ang 3 points ni Gavin. Ang galing niya sobra. Last quarter na at last 3.5 seconds na lang ipinasa ni Rex kay Gavin ang bola, at itinira niya ito sa tres then boom. Buzzer beater. Lahat halos ng tao sa gym ay napatayo lalo na ako. Proud ako sa kanya grabe. Hindi ko alam pero nilapitan siya ng commentator, at tinanong kung bakit ganado siyang maglaro ngayon. Mukhang inspired tayo Mr. Delovier, sino ba inspiration mo? Commentator. Siyempre, si Mrs. Delovier. Napakunot noo ako at nabigla, nang e-point niya ang direksyon ko. Bumaling tuloy sa akin ang atensyon at pinatayo ako, at pinapanta ako sa kinaroroonan ni Gavin. Everyone listen to me. I gladly introduce to you, my wife, Mrs. Hannah Gaviola Delovier my inspiration. Please be good to her. Anyways, hindi si Sheila ang asawa ko, kundi ang magandang misis na nasa harap nyo. Boys, don't you dare to court her. She's mine, sabi niya. Ay, sabi ng mga tao pero sinamon ko lang ng tingin si Gavin. Are you crazy? Tanong ko. Hindi ko sinabing hindi, sabi niya at pinanlakihan ko lang siya ng mata. Tumawa at kinilig lang ang mga tao sa gymnasium, habang kami nagbabangayan na naman. Bakit ba ang weird mo Gavin? And are you crazy? Hindi ba ako makakasira ng career mo? Ayoko namang umasa na may gusto ka na sa akin, pero sana nga meron na. Gavin POV. Para akong baliw na ngumingiti dito,
habang kaharap ko si Hana dito sa cafeteria, sabay kasi kaming nag-lunch. Napapangiti pa rin ako tuwing naaalala ko yung nangyari kanina sa game. Kung tutuusin matagal nang alam ng buong campus na siya ang napang-asawa ko't di si Sheila. Kinuntsab ako na lang sila na huwag ipahalata na alam na nila. So going back, nakatitig lang ako kay Hana, habang kumakain siya. Aaminin ko nakaka-attract talaga siya. Minsan nga gusto ko na siyang halikan tuwing magkatabi kami sa higaan Ewan pero kasi nakaka-attract kasi talaga siya, ewan ko ba kung ano ta. Haze. Ang akala ni Laisha nahuhulog na ako kay Hana, pero ewan talaga Di ko alam. Ito din yung pinag-uusapan namin ni Laisha kahapon. Napatawa na lang kami nang mag-react si Hana, nung akala niya kami ni Laisha, without knowing na siya na pala ang pinag-uusapan namin. Hoy! Nagulat ako nang sumigaw sa harap ko si Hana, at pinitik ako sa noo. Napahawak ako sa noo dahil ang sakit ng pagpitik niya. Ano ba ang trip mo ha? Kanina ka patulala? Tanong niya. Bakit? Bawal ba pagmasdan ng asawa ko, habang kumakain? Banat ko at mukhang nag-blush siya. So gay. Manahimik ka na nga. Pagtatago niya ng kanyang pamumula. Kumain na din ako kasi gutom na ako, sabi ko at hinawakan ang sugat sa bandang kaliwa ng labi ko, oo nga pala sinugatan niya ako kaninang umaga. Ang Amazona talaga ng misis ko. Dali-dali naman siyang tumingin sa akin. Masakit pa ba? Tanong niya. Ikaw kaya ang batuhin ko ng tinidor, tapos sa gilid pa ng labi, hindi ba masakit? Pamimilosopo ko. Kung minsan talaga ang slow at ang inosente nitong si Hana. Ikaw naman kasi pinaandaran mo ako ng asar. Abay nangatwiran lang ang loko. Totoo naman sagot ko. Babatuhin sana niya ulit ako, pero tinaasan ko lang siya ng isang kilay hindi niya natuloy. Natapos kaming mag-lunch, at nagpahinga muna sandali, bago pumasok sa klase. Habang naglalakad kami pabalik sa classroom, bigla ko na lang naisipan na akbayan siya. Napatingin siya sa akin nang akbayan ko siya, at kinuha ko ang shoulder bag niya pati na ang dala niyang libro. Anong ginagawa mo? Naguguluhan na nahihiyang tanong niya. Tinaasan ko lang siya ng kilay at kinindatan. Bakit? Bawal ko bang dalhin ang bag at libro ng misis ko? At saka, baka sabihin mo hindi ako gentleman, sabi ko. Hinampas niya ako sa may sikmura. At grabe, ang sakit. May sinasabi ka? Tanong niya at umiling lang ako. Sabi ko Tere na mal-late na tayo sa next class natin, sabi ko at naglakad kami ng sabay. Habang akbay-akbay ko siya, itong asawa ko na simple panggalit pero enjoy naman ang pagkaakbay ko sa kanya. Sus! Sakto naman nang makarating kami sa classroom, ay wala pa ang instructor namin. Kaya naman, ito kami ngayon kanya-kanyang business. Si Spencer andun kay Reina, si Phoenix nandun kay Liza, si Gian nandun kay Jen, si Brian nandun kay Trix, si Blake nandun kay Jamie, si Laris nandun kay Leila, si Rem nandun kay Kaya. Well magkatabi lang naman ang room namin ni Kaya. Kaya malapit lang, si Rex andun kay Kinsley, si Elias at Laisha hawak pareho ang mga phone nila. Alam nyo naman siguro ang kaganapan sa kanila. At ako kasama si Hana. Ilang sandali pa ay dumating na ang instructor namin, na walang dala na kahit anong lecture book. Ano kayang meron? Good morning class, bati ni ma'am. Good morning miss, nagsiyayos kami at nagsitayo, upang batiin ang instructor namin. You may sit. Before anything else, I have an announcement. And you all guys involved with this so please, listen to me, ano ba yan si Miss Castro? Pabitin pa di pa kasi idiretso. I gladly announce to you next Friday will be our hiking, and by that you are grouped into two, Miss Kinsley and Miss Laisha, I hope you can be a leader for this. And here are your partners, Rex and Kinsley, Blake and Jamie, Brian and Trix, Rem and Kaya. I already asked their instructor at pumayag na si Kaya ang partner mo. Going back, Elias and Laisha, Iris and Leila, Phoenix and Liza, Gian and Jen, Spencer and Reina. Lastly, Gavin and Hana. Partner kami, mukhang masaya It's a mountain climbing then. We have campsite that we can stay for 1 week. It's located near at the peak of the mountain. And there's a lot of fun activities such as treasure hunting etc. So prepare yourselves, and also your things for that.
The day after tomorrow is the start of our 1 week hiking, or should I say traveling. That's all, have fun everyone. Sabi ni Professor at lumabas na siya ng silid. Oh yeah, I thought this will be fun.